Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kapatid, napakinggan natin sa ating mabuting balita ang isang bahagi na kung tawagin the Hymn of Jubilation, ang himno ng kagalakan. Ito ay naibulalas ng ating Panginoon matapos niya masaksihan ang mga pangyayari. Kung inyong natatandaan, nitong nakarang 3 linggo, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa mga tagubili ng Panginoon sa mga apostol bago sila isinugo sa isang misyon. At matapos na sila'y nagsiyaon para ipangaral ang mabuting balita, ang ating Panginoon din naman ay dumalaw sa mga karating bayan nangangaral tungkol sa mabuting balita. May mga taong tumanggi sa Kanya. Ayaw siyang pakinggan, ayaw siyang kilalanin. At nakaiinis pa rito, karamihan dito yung mga lugar kung saan ay Kanyang ginawa ang mga himala. Kaya nga't ang mga bayang ito ay Kanyang sinumbatan. Pero may mga tao naman na tinanggap siyang malugod, pinakinggan at hinangaan sa katalinuhan ng Kanyang pangangaral. Ito yung nasaksihan ng ating Panginoon. Kung sino pa yung mga maliliit at walang sinabi sa buhay, ay siya pang tumanggap sa Kanya. Kaya nga't narinig natin ang himno, naglalahad ng kagalakan ng Panginoon. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga matatalino at mga palalo. Ngunit inihayag mo sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat yan ang ikinalulugod mo. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak. So yan yung unang bahagi, kagalakan ng ating Panginoon na ang misteryo ng paghahari ng Diyos na lihim sa mga palalo at mga matatalino, pero ito'y naging katanggap-tanggap sa mga may kalooban tulad ng sa bata. At pagkatapos nga ng pagbubulalas ng kanyang damdamin, inanyayahan niya ang mga alagad, lumapit kayo sa akin, kay lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyong aking pamato, sapagkat magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. So yan mga kapatid, ang dalawang bahagi ng Ebanghelyo na nais kong pagtunan natin ng mas malalim na pagninilay. Una na mga kapatid, ang mga taong may damdamin tulad ng sa bata. Yan ay isang pangunahing tema ng pangangaral ng Panginoon, ng Kanyang sabihan ng mga alagad, kung hindi kayo magbabago at tutulad sa mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan ang babala sa mga alagad. At yan ang ipinagpapasalamat niya. Inilahad ni Jesus ang misteryo ng paghahari ng Diyos. At sino ang tumanggap? Sa mga taong may kalooban tulad ng sa bata. Ano ba itong kalooban ng isang bata? Mga kapatid, ang isang bata, tanggap niya, hindi niya nalalaman ang maraming bagay. Siya'y musmos. Maaari may ilang bagay na natutuhan niya habang siya lumalaki.
Pero yung maraming bagay, tanggap niya, hindi niya ito alam. Kaya nga kung may magandang katangian ng bata, siya'y maulirat, palagtanong. May makita lang isang bagong bagay, tanong agad, ano yan? Pag may nangyari o meron kang ginawa't nakita, ang tanong agad, bakit? Ano? Bakit? Tanong ng pag-uusisa. Tanong na gustong makaunawa. At sana nga po, yan din tayo. No? Maraming misteryo ang ating pananampalataya na dapat ay sinasaliksik natin, inuunawa natin. Dapat huwag tayo mahihiya na magtanong, magsiyasat, sapagkat may mga bagay na dapat tayo malaman, lalo na yung makatutulong sa atin sa matuwid na pamumuhay. Bukod sa ang bata ay mauliran, palatanong, ang bata ay larawan ng pagtitiwala. Pagtitiwala. Hindi lang pagtitiwala na siya pinangangalagaan ng kanyang magulang. Madalas ang ginagamit natin ditong halimbawa kapag ay nagpupunta sa Mountain Province, sa Baguio. Yan makikita mo yung mga nanay nagbubungkal ng lupa. At nasaan yung mga bata, yung mga sanggol, babalutin sa kumot at isasampay sa likod para bagang backpack. At habang siya'y nagbubungkal, yung bata'y payapang natutulog. Nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng kanyang nanay. Yan ang pagtitiwala. Trust, confidence in action. Pero meron pang isang anyo ang pagtitiwala. Kapag ang nagsalita ay yung taong ating pinagtitiwalaan, tinatanggap natin at pinaniniwalaan. Di ba, no? Basta't nagtitiwala tayo, ano man ang sabihin ng pinagtitiwalaan natin, tanggap na tanggap natin. Sa eskwelahan, di ba? Tiwala tayo sa ating mga teacher. Kaya ano man ang ituro ng teacher, tanggap natin yan. At siguro, nung inyong pagkabata, ganyan din kayo sa inyong mga magulang. Tiwala kayo sa sinasabi nila. Alam nyo, nung ako'y lumaki, doon ko napagtanto na isa na ko ng nanay ko. Alam nyo bakit? Kasi nung bata kami, maharot din ako eh. Maharot. Laro dito, takbo doon. Bagamat wala po yung mga mabibilis na sasakyan, paborito namin laruan yung kalye. Kinakabahan ng nanay. Alam nyo, para kami pauwi ng nanay, binigyan kami ng babala. At sabi niya, kapag kayo'y nahuli ng Bombay, dadakpin kayo, dadalhin kayo sa ibang lugar, ibebenta kayo. Noon ay usong-uso yung Bombay. Nakabisikleta yon, may turban. Sa likod ng kanyang bisikleta ay nakalagay mga kulambo, mga balik at mga paninda niya. Yan, pabalik-balik yung Bombay. At sabi ng nanay, pag nahuli kayo ng Bombay, kukunin kayo, bebenta kayo sa ibang lugar. Kaya kapag nakita namin, eto na yung Bombay, nakaw, mabilis pa sa alas 4, uwi, pasok, sarap pinto, sarap bintana. Baka kami magdukot ng Bombay eh. Matalinong nanay na isahan kami. Naniwala kami. Bakit? Nagtitiwala kami sa nanay at alam namin hindi niya hangad ang aming kapahamakan. At ganyan madalas, mga kapatid, maraming misteryo ang itinuturo sa atin. Oo, mahirap arukin ang ating makitid na pag-iisip.
o hindi man napakatayo kay napakalalim. Pero dahil ang nagsasalita at nagtuturo ay taong ating pinagtitiwalaan at alam natin hindi hangad ang kapahamakan natin, tinatanggap natin kahit hindi natin lubusang nauunawaan. Yan ang bata. At yan yung sinabi ni Jesus, inilihim mo ang mga misteryo ng paghahari ng Diyos sa mga matatalino't mga palalo, ngunit inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. At sana nga po kahit sa ating pagtanda, iwan natin yung isip bata. Huwag natin dalhin sa pagtanda yung isip bata. Pero ang huwag natin iwanan sa pagtanda, yung damdamin ng isang bata. Tanggap, aminado. Hindi natin alam ang lahat ng bagay at gusto nating matuto. At tayo nagtitiwala sa mga taong may malasakit sa atin. Yan yung unang bahagi ng Ebanghelyo. At dito sa ikalawang bahagi, yung paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyong aking pamatok, sapagkat maginhawang dalhin ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Larawan ng pamatok. Ano ba yung pamatok? Yung mga magsasaka o nanira sa bukid, alam niyo yung pamatok. Yan po ba yung kahoy na may hugis? Yan yung inilalagay dun sa batok ng kalabaw o ng baka. Kaya nga pamatok kasi nandun sa batok. At yan yung mahalaga bakit? Kung hindi dahil sa pamatok, paano niya hihilahin yung kariton o yung karitela? Hindi naman pwedeng yung lubid itali mo sa leeg. Pag yun ang ginawa mo, itinali sa leeg at itinali mo sa kariton, mabibigti yung alaga mo. Mamamatay yan. Hindi makakakilos. Pero kapag meron kang mainam na pamatok, maginhawa niyang mahihila ang kariton, ang karitela o ang araro. Ang pamatok, dagdag na pasanin, pero tulong para sa ating gawain. At yan ang ginamit ni Jesus. Magaan ang pamatok na ipapapasang ko sa inyo. Marami mga dalubhasa ang nagbigay ng kanilang pananaw o opinyon kung ano yung pamatok na tinutukoy ni Jesus. Pero marami sa kanila nagkakaisa na ang pamatok na ito ay yung batas na iniwan ni Jesus, ang kanyang last will bago siya nagpakasakit, ang mahalagang pangungusap na iniwan niya sa huling hapunan. At ano yung pangungusap na ito ng kanyang sabihin sa mga alagad? Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yan yung batas ng pag-ibig. Yan ang last will ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yan ang pasanin na kanyang iniaatang sa balikat natin. Mabigat. Mabigat ang pasan ito. Mag-ibigan kayo. Hindi madali, pahirap. Pero tulad ng pamatok ng kalabaw o ng baka, kapag ating pinasa ng pamatok ni Jesus, mas magiging magaan at maginhawa ang ating gawain. At totoo yan, di ba? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Kayong mga magulang, ano ang inyong pasanin sa buhay? Yung mga anak ninyo,
Yan ay biyaya ng Diyos, bunga ng inyong pagmamahalan, pero mabigat na pananagutan. Di ba? Palalakihin mo, babantayan mo, pag-aaralin mo. Ang bigat niyan. At para mo siya mabigyan ng magandang kinabukasan, marami sa mga magulang ang gabi ginagawang araw at maraming tatay isinusugal ang kanyang buhay, sinusuong ang panganib sa ibang bansa, kumita lamang. Ang hirap niyan. Yung totoong nanay, para mapag-aral yung kanyang anak, tinutulungan si mister sa paghahanap buhay. Tinitipid yung sarili para sa gayon yung natitipid niya, may dagdag niya sa pagpapaaral sa bata. Ang hirap niya. Mabigat, di ba? Pero paano ito gagaan? Sa sandaling pasanin natin ang pamatok ng pag-ibig. Kapag ang inyong pananaw ay pagmamahal, bakit mo ito ginagawa? Sapagkat mahal ko ang aking pamilya. Paano nila nagtitis ang pangungulila sa ibang bansa? Mahal ko ang aking mag-iina. Kaya kahit napakahirap, gumagaan. Bakit? Kasi pinapasan mo ang pamatok ni Jesus. At dahil sa pamatok na ito, mas ginhawa ang kariton na hila-hila mo. Tingnan nyo sa iba pang mga bagay. Kayo mga teacher, kung kayo ay nagtuturo dahil sa pera, naku, tatamarin kayo. Bakit? Ang lit ng kita ng teacher, ang dami pang pinagbawas. Sa halip na magturo, pumasok ka nila ng domestic helper sa ibang bansa. Mas malaki kita mo. Pero bakit marami mga guro nagtitiis na nagtuturo kahit napakalit ng kita? Bakit? Kasi nahuhulog ang kanilang damdamin sa kanilang mga mag-aaral. Ang nagtutulak na sa kanila hindi ang maliit na kikitain, kundi yung pagmamahal sa mga bata. Gusto niya mapanuto ang mga ito. Nabawasan ba ang kaniyang gawain? Hindi. Pero nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil nag-aalab sa kanyang puso ang pagmamahal. Diba? 2 linggo pa lang nang dumating si Father Sam. Noong kami naghahaponan, una kong tinanong sa kanya, ilang taong ka na ba, Pari Sam? Father, sa Lunes po, 4 years na akong pare. Ay, 4 years? Siya naman nagtanong, ikaw ba, Monsignor, ilang taon na? Times 10 plus 3. Oh, 43. Mons, paano ka nakatagal? Nagkamot ako ng ulo sila. Ewan ko nga ba, paano ako nakatagal? 43. Alam niyo kung dahil sa pera, dahil sa stipend, baka hindi na ako nagpari. Baka nag-arkitekto na lang ako. Mas malaki kita ng arkitekto. O dili kayo nag-artista na lang ako. Alam niyo ba yung joke? Sino yung sawimpalad na tao? Alam niyo yung sawimpalad? Hindi lang yung bulag, kundi pati yung singkit. Sawimpalad yan. Kasi ang bulag, walang kita. Ang singkit, liit kita. Sino maswerte? Sino? Ang duling. Kasi sila, doble kita. Pero sino yung mas maswerte? Yung artista, lalo na yung gold star. Kasi lahat kita. Well, hindi dahil sa stipend kaya ako'y nakatagal. Bakit? Kasi mabuti na lamang ng mga pari na humubog sa amin, in-inspire kami. Hindi dahil sa inyong mapapala, kundi yung mga taong matutulungan ninyo
mapalapit sa Diyos. Yan ang ating kasiyahan. Kulang na lang na sabihin, pag-ibig. Pero yun ang sinasabi sa amin lagi ni Monsignor Bacani, hindi yung kikitain ninyo, kundi ang kasiyahan ninyo, marami kayong nailapit sa Diyos. Kaya't mahirap man ang buhay ng pari, magaan ang pamatok. Bakit? Sapagkat yan yung pamatok na ibinigay ni Jesus. At yan ang paanyayan niya sa kanyang mga alagad. Pasanin ninyong aking pamatok, ang batas ng pag-ibig. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At kung yan ang pamatok na ating pasan-pasan, mahihilan natin kahit ang mga mabibigat na pananagutan at kampanin sa buhay. Gumagana naman ito. Bakit? Sapagkat maginhawa ang pamatok na ibinibigay ni Jesus. Sa pagpapasalamat natin at sa paghahain ng iba pang mga pangangailangan, pagdasal natin ang bawat isa na kahit sa ating pagtanda, lagi natin taglayin ang magandang katangian ng mga bata. At kung tayo man po ay may mga mabibigat na pananagutan sa buhay, huwag natin kakaligtaan. Pasanin ang pamatok ni Jesus. Damahin at makita natin siya'y kasama natin at tinutulungan tayo sa anumang dalahin natin.